Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong kaso ni DG Bantag at former Congressman Teves in relation dito naman sa malaking trabaho kay Secretary Boying sa pag-aresto dito sa dalawa. Okay? So, it's a hide and seek game. Parang, ano ba yun? Senator Lacson, panahon ni GMA, hide and seek din. In the end, ang nanalo, si Senator Lacson, sa kanya ang huling halakhak. Okay. So, dito ngayon, Bantag Teves versus Boying. Labanan, hide and seek. Kanino ang huling halakhak? May kakayahan ba si Boying na huliin itong dalawa? Okay, so may warrant of arrest na po si Congressman Teves. I think 2 days ago. Nag-issue na ang korte. So, mabilis. Saan ngayon si Congressman Teves? I believe nasa ibang bansa. Kung paniniwalaan natin ang statement ng DOJ, Secretary Boying or yung spokesman, Attorney Clavano, nandyan lang daw si ex-Congressman Teves sa Timor Este, sa Timor, palipat-lipat, Cambodia, Vietnam, mga ganun. So, ang DG Bantag naman natin, wala ring nakakaalam eh. Most likely, nandito sa ating bansa, but pwede rin siyang nakalabas ng bansa. Kasi, ang Mabasa family, narinig ko sila nagsalita through their lawyer, nakatanggap daw sila noon ng information na may nagpahiram ng yate kay DG Bantag at baka yun ang ginamit na nakalabas na ng bansa. Kung hindi man nakalabas, baka nasa isang secured na isla. So, kung totoo ito, sino kaya yung nagpahiram ng yate? Nako, kung totoo ito, baka nagbabakasyon si DG Bantag sa isang isla. 7,100 islands. So, alin doon, alin dito sa 7,000, nagbabakasyon si DG Bantag. Dito sa Caraga region, dyan sa banda ng Surigao del Sur, daming isla dyan na napupuntahan ko. Marami pang mga white beaches, talagang untouched, virgin na virgin white beaches. Naku, baka nandyan si DG Bantag. So, ito naman si ex-Congressman Teves, for sure, nasa ibang bansa. Kaya lang, ang lapad naman ng kanyang pwedeng mapuntahan. I'm not sure kung nakakuha na ba siya ng asylum sa Timor Este. I'm not sure, ano? Kasi kung asylum siya doon, mas safety na siya. Kaya lang, according sa DOJ, palipat-lipat daw eh. Ang importante dito kay Congressman Teves, may pera. Okay, wala akong pinapanikan na. Ang aking kwan is yung pagdetermine ng guilt is korte. Ang akin lang ngayon, ang concern ko, yung parehas kasi ang kalagayan ni DG Bantag at ex-Congressman Teves. Wala silang, sa perception nila, walang hustisyang makukuha habang nandyan si Secretary Boying. Parehas sila ng panawagan, alis muna si Boying sa DOJ bago itong si DG Bantag natin mag-surrender at harapin ang kaso sa korte. Ito naman si ex-Congressman Teves, kung aalis si Boying sa DOJ, uuwi si Teves
harapin ang kaso sa korte. So, parehas, no? Ang nakita nila kay Boying, masyadong bias si Boying. So, patigasan ito ng ulo o pagalingan sa hide and seek. Ang ating DG Bantag, nabanggit niya na magtatago o mabuting mamatay na lang daw siya kaysa yung makulong. Kasi pag lumantad siya at mag-surrender, ikukulong, nako, papatayin din siya sa loob ng kulungan. Kasi nga, alanganin siya mga drug lord na kanyang nasaktan nung panunungkulan niya as Bucor chief. Talagang kakatayin siya, ibibitin siya ng patiwarik ng mga drug lord. Kaya kung ako si DG Bantag, hindi rin ako surrender habang nandyan si Boying. Kasi klaro naman na may pinapaboran si Boying. So, ganun na rin itong si ex-Congressman Teves. Grabe ang pagkabayas si Boying. Magre-resign ba si Boying? Ay, nako, hindi. May nagpasa sa akin message, matalik kong kaibigan, well connected sa gobyerno, sabi niya, hirap na hirap si President BBM na magtanggal kay Boying kahit may mga kapalpakan. Bakit daw? Ano daw yan? Package deal before election. Kasi Cavite, second richest province in terms of voting population. So according to my source, package deal, tulungan nila si BBM pa noon, tulungan ng Rimulya family, in exchange pag nanalo, isang cabinet post ang ibigay at yan na ang reward ng Rimulya family, yung DOJ. So hanggang 2028 talaga si Boying. The same thing sa Cebu, pinakamayaman sa boto, ganyan din, isang cabinet post, at yun na, tourism naman ang nakuha. So, yan na. Balik tayo sa main question ko kanina. Kanino ang huling halakha? May kakayahan ba si Secretary Boying na huliin itong dalawa kahit hanggang 2028? Ano sa tingin nyo? Sino sa dalawa, DG Bantag, ex-Congressman Teves, ang mas mahirap huliin? Comment nyo. Ako, mas mahirap huliin si DG Bantag. Bakit? Ano yan? Warrior yan eh. Yung tribo niya as an Igorot warrior. Nako, madulas pa yan sa kasili o igat. Sanay yan sa hirap, sanay sa bundok. Tapos, dating sundalo, Marines. Uwa! Well-trained yan. Tapos, PNP graduate. Napakaliit yung chances ni Boying na mahuli niya si DG Bantag. Plus, maraming supporter ni DG Bantag. Kahit nandito sa Pilipinas si DG Bantag, ang daming sumusuporta sa kanya. Military, police, uniform service, maraming tumutulong. Kaya nga, ngayon wala na, zero tracking na si Boying kay DG Bantag. Kahit may 2 million na reward money. Kasi, wala, nililito lang sila ng mga tao. So, parang naghahanap ng karayom si Boying. Naghanap siya ng karayom sa dayamihan. Ganon kahirap ang paghuli kay DG Bantag. Kay ex-Congressman Teves, pera naman ang kailangan niya para makapaglipat-lipat. Kasi kung steady siya sa isang lugar, yan, madelikado siya kasi I believe na ipasa na sa Interpol ang pangalan ni Teves, mahirapan na siya. So, kung nagtatago man siya ngayon, nasa mga liblib na lugar, yan ang analysis ko.
yung mahirap ang communication. So kailangan magbayad si Secretary Teve, Secretary, ex-Congressman Teve sa mga mag-alalay sa kanya, kaya kailangan niya ng pera. Ang ating Digibantag, hindi na yan kailangan ng pera. Kasi kung nasa Cordillera, nako, buhay na buhay siya dyan. Kahit dito sa Mindanao, ang daming mga nakausap ko na. Kristiyano man, Muslim man, o yung mga katutubo, ang daming gustong tumulong kay Digibantag. Kaya, kanino ang huling halakha? Digibantag Teves o kay Remulla? Kayo na po ang humusga.